Ako, ang dami kong kupit. Ako, Kapitana, buti umabot po ako sa inyo. Hihingi po sana ako ng ayuda. Hihingi sana ako ng tulong sa inyo. Anong tulong? Hoy, cut off na! Alam mo, bukas, bumalik ka bukas, pero ngayon cut off na! Kapitana, parang awa nyo na kasi yung apo ko dadalhin po sa ospital po dahil yung bata po nag-LBM. Hoy, kahit wala na yung apo mo, wala akong pakialam. Dahil tulad nga sinabi ko, cut off na. Tsaka anong hinihingi mo dito? Hoy, wala akong ibibigay sa'yo. Ano ba? Bakit? Senior ka na ba? Hoy, hindi ka mukhang senior! Senior na po ako, Kapitana, kaso sabi nila yung senior may matatanggap na ayuda, wala na rin naman po ako natatanggap. Sino ba nagsabi sa'yo? E di doon ka humingi, doon sa nagsabi sa'yo. Pero sa akin, wala akong bibigay. Kapitana, hingi naman sana ako ng konting tulong, parang awa nyo na. Alam mo, itong gobyerno na to, itong pera na to, para to sa mga totoong mahirap. Hindi ka naman mahirap nabalitaan ko nga. Di ba doon ka sa kabilang street na katira? Ikaw yun, di ba? Di ba, ang mga Opo. anak mo nasa abroad. O, ba't nga, ang laki nga na pinapadalo nila. Sabi nga, 50,000 per month. Ba't ngayon? Hindi po, wala pong katotohanan yun. Nagsiuwi na po, pati yung mga anak ko, dito na po sila nagtatrabaho. Narinig ko na yan, yung mga ganyang style mo, kunwari, hirap sa buhay, pero gusto lang umasa sa gobyerno. Alam ko na yan, Nay, kaya pwede ba, huwag ka magmakaawa sa akin, dahil kahit anong awa mo, kahit umiyak ka pa dyan, kahit mangisay ka pa dyan, hindi kita bibigyan. Kapitana, wala po talaga akong lalapitan. 10 oras na po ng gabi, may hirapan po akong maghagila pa. Talagang tulungan nyo na lang po ako. Hindi talaga maproseso ng maliit na utak mo na yung sinasabi ko, no? Sa bagay, kahit anong ipaliwanag ko sa'yo, hindi yan magigets ng utak mo. Ang laki-laki pa naman ng ulo mo. Ang utak mo kapiranggot. Malaki pa siguro ang mani sa utak mo, no? Kaya hindi mo magets. Wala akong ibibigay. Anong hindi mo maintindihan doon? Ayan po, baka may tira pa po kayong konti. Ang tira ko, hoy, hindi to, pera ko to. Ba, kukunin mo pa yung pera ko? Ano ba? Pwede ba umalis ka lang sa harapan ko? Kasi gabi na, pinapainit mo pa yung ulo ko Ha? Kapitana, kala ko pa naman kaya ako kayo binoto. Dahil matutulungan nyo kami sa mga ganitong bagay na kagipitan. Hindi po ba talaga ako pwede makapakiusap sa inyo? Ano bang hindi mo maintindihan sa sinasabi ko? Hindi nga kita bibigyan. Pwede ka bumalik bukas. Mag-try ka bukas kung maabot ka. Pero dahil pinainit mo yung ulo ko, sigurado ako hindi ka na mabibigyan ng ayuda. Saka pwede ba? Yan ganyan, lakas ba ng katawan mo Tsaka malamang kaya ka nagkakaganyan, habol-habol sa pera. Kasi ang lakas mo kumain 10 times a day ka kumain. Ha? Patay gutom ka? Ha? Bukod sa bobo ka na, patay gutom ka pa? Mahiya ka nga! Tanda-tanda mo na! Asa ka pa sa gobyerno? Ba't hindi ka manghingi sa mga anak mo? Hindi ka sa akin, hindi naman tayo magkadugo, hindi nga kita kilala. Di po dapat kami nga yung tutulungan, mga senior citizen. Hindi ka mga senior citizen. Di ba? Ilang taon ka na ba? 35 na mukhang 70. Ganun naman talaga di ba? Ba't nangingi ka? Kulit mo Pwede ba umalis ka na? Umalis ka na! Ano alis ko, kakalad ka rin kita. Ang matandang to? Sa gobyerno, mga oportunista. Titingin ka pa Kupit ko ngayon Ay, Nay! Bakit po kayo nandito? Pasarado na po tong barangay hall. Tsaka po, baka po mapagalitan kayo ni Kagawad kung makita kayo sa CCTV. Pasensya na po. Dumiretso na po ako dito kasi kailangan ko pong humingi ng tulong. Baka nagbabaka sakali ako makahingi kay Kagawad Renz ng tulong. Nay, pasensya na po pero yung mga kinikita niyang tao, by schedule po kasi, by appointment, parang wala po kayong appointment, diba? Kaya po, ganitong oras kayo napunta dito. Kailangan ko lang po kasi ng tulong. Wala po ako matatakbuhang iba na biglaan Kailangan po ng apo ko na madala ko po sa ospital. Galing na po ako kay Kapitana pero pinagtabuyan na po ako Kaya baka sakali po na makahingi po ako kay Kagawad. Ganun po ba? Pero Nay, sarado na po tong opisina ni Kagawad. Hindi ko alam kung nandyan pa si Kagawad Renz. Pero kung kailangan yung po ng pera, pwede ko naman po yung tulungan. Tamang-tama po, kakasahod ko lang. Maghati na lang po tayo. Talaga po? Opo, kaya pa naman tong natirang pera sa akin. Naku, maigi ka pa.
Natulungan mo ko. Talagang kailangan ko lang po eh. Sige po, sa inyo na po yan. Huwag niyo na po Eden! Ay, Eden! Kagawad! Ay, Kagawad! Ay, Ano ba? Madami pang ligpitin doon. Nananatili ka dito sa opisina ko, puro kalinis. Eh, yung kabilang opisina, ang dumi-dumi. Kagawad, kakapasok ko lang po dito. May tinapos lang po ako dun sa likod. Pero sige po. Ang bagal mo, opisina ko lang nilinis mo. Yung kabilang opisina, ang dumi-dumi. O, sino to? Kagawad, Sino ka? Tanda ka pa, nandito ka sa opisina ko. humihingi po daw siya ng tulong sa inyo. Kasi po, pumunta na siya kay Kapitana. Kaso, dito po siya, Pinagtabuyan na po ako. opo. Pinagtabuyan ka ni Kapitana. Opo. O, bakit pumasok ka dito sa opisina ko? Kagawad, nagbabaka sakaling nga ako, inaantay ko kayo na baka sakaling makahingi ako sa inyo ng konting tulong. Ang kapal naman pala ng mukha mong matanda ka mo. Dumiretso ka dito sa opisina ko. Ang asim-asim mo. Yung opisina ko, aircon pa. Tsaka sarado na tong opisina ko, ha. Bakit pumasok ka dumiretso? Ikaw, ano, hindi mo pinaalis, kinausap mo pa. Kagawad, pagpasok ko po, nandito na po siya. Hindi ko naman po alam na may pupunta po ngayon. Sarado na nga ako, tanda. Bakit pumasok ka agad? Hindi ka ba nakinig sa sinabi ni Kapitana? Ano sinabi sa'yo ni Kapitana kanina? Sinabi mo galing ka kay Kapitana, di ba? Opo, sabi po bumalik na lang daw po ako bukas. Bukas! Bakit pinagsiksikan mo pa yung sarili mo ngayon dito sa opisina ko? Kasi po, kailangan po na makahingi po ako ng tulong kasi po yung apo ko po nasa ospital po, nag-LBM. Punyemas, LBM lang naman pala. Akala ko naman mamamatay na yung apo mo para humingi ka agad ng tulong. Sa bagay, kahit mamatay naman yung apo mo, wala akong pakialam. Hindi ko naman kayo kamag-anak. Kagawad, Bakit? nasa hospital po. So, kahit LBM po yun, siguro po, delikado po yun kung patuloy po yung pagtatain ng bata. Wala akong pake. Ang importante sa akin dito, yung opisina ko, nangangamoy na ng suka dahil pumasok kang matanda ka, napaka-asim mo. Naligo ka ba? Sarado na nga tong opisina. Pinalinis ko nga to, pinang-sprayan ko ng air freshener kasi bukas gusto ko pagpasok ko malinis na eh. Ano ba yan? Kagawad, Ano yan? Ba't may pera ka? sa akin po to, Kagawad. Sa'yo, tinulungan mo pa ngayon. Bakit naman po hindi? Kung sa akin po Akin na nga yan. teka lang po. Akin na! Akin na! Pera ko po yan. Tulong ko yan sa kanya. Hindi kayo magtatandang mga mahihirap hanggat nagtutulungan kayo. Ngayon, ang gusto ko mangyari, sumunod kayo sa batas. Ang batas dito si Kapitana. Sinabi ni Kapitana sa kanya, umalis na, di ba? Ang ginawa, nagpumilit. Tapos may isang tanga rin na janitress na tutulong. Anong mangyayari ngayon? Kagawad, pasensya na po. Sorry na po. Balik niyo na lang po yung pera. Hindi ko ibabalik to. Nangangailangan po yung apo niyo ng pera. Hindi yan magtatanda. Matanda na nga, hindi pa rin pinagkakatandaan yung sarili niya. Hindi ka marunong makinig eh. Ikaw, hanggat may laging tumutulong, mamimihasa ka. Ano? Mamimihasa ka? Kagawad, ibigay niyo na po yan. Hindi na po namin uulitin. Kapitana! Kapitana! Kagawad, Ayun, si Kapitana. ano bang meron? Bakit Kilala mo ba tong matandang to? Ay, yan yung kanina, nangihingi ng ng ayuda daw. Hindi ko na binigyan. Sabi ko bumalik bukas eh. Ba't nandito ka? Kapitana, humihingi lang naman po siya ng tulong kay Kagawad. Nagbabakasakali kasi nga po yung apo daw niya may sakit, nandun sa ospital ngayon. Ang kunat talaga ng utak nito eh. Wala na nga, di ba? Bumabalik ka bukas. Ano mang hindi mo alam mo, Kagawad, kanina ko yung sinabihan. Bumalik bukas. Namimilit eh. Kasi po, hindi ko na kayang ipagpabukas kasi nga po, emergency nga po eh. Wala kaming pakialam kahit emergency pa yung apo mo, ha? Ikaw, tignan mo Kapitana, itong baliw na janitress din natin, tinulungan, binigyan ng 2,000, ano mangyari dito? Di mamimihasa. Alam mo, dumagdag ka pa eh. Malamang kung itong utak manik, utak mong buka eh. Ano bang hindi nyo maintindihan, ha? Pwede naman ipagpabukas. Siguro hindi pa naman mamamatay yung apo mo, di ba? O magantay ka na lang. Hindi naman murwisyo kayo dito sa opisina ni Kagawad. Yung mong ginagalit mo eh. Baka mangyari ba yan, hindi ba kayo mabigyan? Pwede ba? Alam mo, wag mo na lang talaga itong bigyan Kapitana. Ikaw naman mas magdidesisyon dyan. Alam mo, tropa tayo, di ba? At saka ako yung nagpasok dito sa janitress na to, kaya ako rin yung may kapangyarihan na tanggalin to. Ngayon, wala ka... Ante ka lang. Hindi niyo po, huwag niyo po yung gawin. Kailangan ko rin po ng trabaho. Tsaka po, alam naman po namin na binoto namin kayo eh. Pero ganyan po yung pinapakita niyo sa amin.
Pinagsisisihan namin na kayo yung binoto namin. Ang galing-galing mo naman. Hindi ka ba natatakot sa mga pinagsasabi mo, ha? Ikaw, ano ang posisyon mo dito? Di ba, janitor ka lang? Eh kami, opisyalis kami ng gobyerno, hindi ka ba nag-iisa ba? Hindi ka talaga nag-iisip eh. Alam mo, pag sinabi namin na tanggalin ka, wala kang magagawa. Ikaw din matanda ka. Pag sinabi namin wala kang matatanggap, wala kang matatanggap. O, di ba? Oo. Kapitan, Kagawad, kahit po ganito lang yung posisyon ko dito, may karapatan pa rin ako bilang tao, bilang mamamayan dito. Kaya po, kung sa tingin niyo- mamamayan na sinasabi mo, kami, malapit na yung eleksyon. Kaming dalawa ni Kapitana, tatakbo kami ulit sa posisyon na meron kami. Tingin nyo matatalo pa kami? Hindi na kami matatalo, mananalo kami ulit kasi marami namang mga anga talaga dito sa bayan natin na boboto pa rin sa amin. Kasi ano pinapakita namin sa kanila? Sa tingin niyo po, mananalo kayo? Oo! Kung wala kayo ng dalawang boto? kami dalawa. Hindi na kami boboto sa inyo. Wala kaming pakialam sa boto nyo. Hindi namin kailangan ng 2 boto kumpara sa libo-libong naniniwala sa amin. Ano ka ba, Kagawad? Pangakuan mo lang yan eh. Pangakuan mo lang yan ng bigas. May boboto ka na yan eh. Pero ayoko nang umabot sa ganyang kahabang diskusyon. Ikaw, wala ka nang babalik ang trabaho bukas at ikaw, wag ka nang bumalik dahil wala kang ayuda. E di balik niyo po yung pera ko. Opo. Bakit? Hindi nyo man ako matulungan. Balik nyo na lang po yung Sino pera. nagpasahod sa'yo kanina, Eden? Eh bakit po? Pinagtrabahuan ko naman po yan ah. Sino nagpasahod sa'yo? Sino nagbigay sa'yo ng sahod? Gobyerno. Ako. Hindi po ikaw. Ako! Hindi po ikaw. Naku, Kagawad, lumalaban pa. Alam mo, Kagawad, pag ganyan, Umalis kayong dalawa. alisin mo na yan. Alis na. Pera mo. Yan ang punay. Alis. Alis! Matutuldukan din yung kasamaan niyo. Tuldok. Mangarap. Tuldok kami yung bibig mong malaki. Alam mo, pasensya ka na, Kagawad, ha? Alam mo, mga ganyang klase talagang tao na mahihina yung utak. Siyempre naman, Kapitana, ikaw yata yung the best sa ating lahat dito. Kaya nga ikaw yung nananalo ng paulit-ulit sa posisyon mo eh. O, dahil dyan, sige, dahil uminit ang ulo mo at binobola mo na naman ako. Sa 2, 3,000 para 3,000 lang muna. Ano naman bukas ulit kapag Sige. nagbigay na. O, bukas ulit. Kapitana, kahit mga 15,000, pwede na akong makadalihensya bukas sa'yo. Sige, kahit May 20. bibiling kasi ako eh. 20, kahit 20. 20 mil. Sige, Eh, ito problema. nga, Kapitana. Malapit na, ilang linggo na lang, mag-e-election na tayo ulit. Handa ka na ba ulit manalo at mangako sa mga tao natin dito? Ano ka ba? Kahit 4 na election pa dumaan, hindi ako nanginginig. Hindi ako natatakot. Alam ko na ako mananalo. Sa'yo naman talaga lahat ng tiwala. Kaya nga, pag nanalo ka ba ulit, Kapitana, meron akong baka kahit 40, ha? Kahit ano pang gusto mo, kahit bahay pa, sige, gagawa ko ng paraan. O, sige na, Kapitana. Sarado na rin tong opisina ko. Bukas na lang Sige, tayo sige. ulit. Mauna na ako sa'yo. Salamat. Naku, Nay. Pasensya na po ah. Ako nga hingi sa'yo ng pasensya. Pati ikaw nadamay tuloy eh. Okay lang po yun. Hahanap na lang po ako ng trabaho bukas. Baka sakaling makahanap ako kaagad. Janitress lang naman po ako eh. Diyos me. Kung alam ko lang na kukunin yung perang binigay mo, sana ibinulsa ko na agad eh. Yun nga po yung inaalala ko. Ako nga, nawalan lang ng trabaho. Ang masaklap po yung apo nyo. Paano nyo po mabibilhan yun ng gamot kung wala kayong pera? Yung sobra ko na lang po, 1,000 na lang po yung ititira ko sa akin. Yun na po itong 2,000 ulit. Ako, paano ko ba tatanggapin yan? Ako, tanggapin nyo na po na wala naman tayong ibang choice eh. Kesa naman sumakit yung tiyan ng apo nyo dun sa ospital. Di ko alam paano magpapasalamat sa'yo. Alam mo, kung ikaw ang naging kapitana ng barangay, napakaalwan siguro ng mga kagaya kong nangangailangan. Hindi kagaya nila, nung nasa posisyon na, wala nang pakialam sa gaya namin. Ang sarap pong pakinggan kung makakatakbo akong kapitana dito. Kaso, college graduate lang naman po ako. Wala akong maayos na credential. Pero, gusto ko nga, subukan. Tumakbo bilang kapitana dito. Medyo kilala naman po ako dito sa barangay natin eh. Huwag mong sabihin kasi hindi natin masabi ang buhay. Malay mo, bigla ka naging kapitana agad. Nako, ako ang unang-unang mangangampanya para sa inyo. Naku, Nay, maraming salamat po. Bukas po, samahan na lang po kita kay Mayor. Baka sakaling makahanap tayo doon ng tulong mula nako. sa kanya. Talagang panibagong pasasalamat ko na naman sa'yo yan. Yung pag-alalay mo sa akin na makapunta kay Mayor.
Sige, Neng, talagang tulungan mo ako ha. O sige po, basta siguraduhin nyo may magbabantay sa apo nyo dun sa ospital para makapunta tayo sa munisipyo. Oo, paano? Lalakad na ako, dala-dala ko na tong pera mo, wala nang natira sa'yo. Bayaan mo, pagka makabawi rin ako sa'yo ha. Ay naku, wag nyo na po yung isipin. O sige po, Nay, mauna na po kayo. Mag-ingat kayo ha. Sige, Samahan niyo salamat. na po. Sige po, salamat. Good morning po, Mayor. Good morning din po. Ano po kailangan nyo? Nandito po kami para humingi po ng tulong sa inyo. Kasi po yung apo niya, may sakit po nasa ospital. Nay, sabihin mo na po yung nangyari. Opo, ako po nakapunta na kay Kapitana pero hinindian din po ako mabigyan ng ayuda. Bago nagpunta rin po kami kay Kagawad Renz para humingi rin baka sakali ng tulong. Pero pareho rin po silang nagalit pa sa akin pinunta ko lang po dito. Pumunta po kami rito para maipaalam lang sa inyo kung paano sila magtrato sa mga kagaya namin. Kung tutuusin po, senior citizen na rin po ako kaya nagbakasakali rin akong makahingi ng tulong sa kanila. Wala po kasi akong trabaho Ganun po ba? Nako, hindi po tama yung ginagawa nila. Miss Gina, nakatanggap ka po ba ng ayuda sa senior citizen po? Wala po talaga. Yung huling ayuda po? Wala po. Nako, malaking problema yan. Ang totoo po, Mayor, kaya lang po ako pera kagabi. Binigyan po ako ni Miss Eden ng 2K. Kaso po, nung nakita po ni Kagawad Renz na binigyan siya ng pera, nagalit pa po. Tapos, tinanggal pa po to sa trabaho. Totoo ba yun? Miss Eden, totoo po ba yung sinabi ni Miss Gina? Opo, totoo po yun. Opo. Yung 2K na po yun, galing po yun sa sahod ko. Totoo niyan binawasan nga rin po yung sahod ko. Imbis na 7K, ginawa lang 5K. Kaya Sino kumuha? Si Kagawad Renz po, binigay ko yung 2K kay nanay. Kaso, binawi rin yan. Nakita kong tutulungan ko. Kaya po, binigay ko na lang ulit po yung 2K pag alis po namin. Ikawawa naman po yung apo niya Alam niyo, sa barangay niyo, yung kapitana niyo at saka yung kagawad na yan, marami nang nagre-reklamo sa kanila. Hindi lang kayo yung pupunta dito para magreklamo para sa kanila. Pero, ganito na lang. Miss Gina, may programa po yung government. May mga ayuda silang binibigay para sa mga indigency. Kung gusto nyo, dumirekta na lang po kayo sa akin dito. Huwag na kayong dumaan doon sa kapitanan. Ako nang magbibigay sa inyo para matulungan kayo. Bukas na bukas, may pamimigay yung mga employee dito sa munisipyo. Dumiretso na po kayo dito. Naku, maraming salamat po, Mayor. Opo. Isa pa, Miss Eden, napakabusilak ng iyong loob. Tinulungan mo si Miss Gina na para mapagamot niya yung apo niya. Yun nga pong 5,000 niyang sinahod, binigay sa akin yung 2K, kinuha ni Kagawad Renz. Bago-bago po kami maghiwalay, talagang ininsist niya po pang ibigay sa akin yung 2K uli, 1K na lang natira sa kanya. Alam niyo po ito, kahit na ngayon ko lang siya nakaharap, naririnig ko na rin yung pangalan nito na talagang napakaluwag niya sa mga kagaya namin na nagigipit. Sabi ko nga sa kanya, kung siya ang tumakbo na kapitan, napakaluwag po namin na lapitan siya. Kaso Mayor, hindi naman po ako nakagraduate, tsaka hindi po maganda yung mga credential ko. Nako, College, undergrad lang po ako malaking mali ang sinasabi mo. Sa pagtakbo ng bilang kapitan sa barangay, hindi basihan yung natapos. Yung hinahanap ng isang mamamayan ng isang lugar, yung may puso, busilak ang loob, may takot sa Diyos, tsaka matulungin sa kapwa. Yan yung kailangan. Kaya ikaw, Eden, alias Mulan kasi yung naririnig ko sa'yo, madalas Kilalang kilala ka sa barangay nyo. Pero kung bibigyan mo ko ng chance, tulungan kita para tumakbo bilang isang kapitana, kaya ko naman, kung gusto mo lang. Pero para sa akin, i-encourage kita na tumakbo ka na. Mayor, nakakayaman po, pero sige po kasi parang plano ko din po talagang tumakbo bilang kapitan kahit alam ko na matatalo ako dahil sa pera. Huwag kang mag-isip na matatalo ka. Kilalang kilala ka sa barangay ninyo. Lagi nga kitang naririnig. Isa pa, puro bukang bibig ng mga kabarangay nyo. Eden, matulungin.
Naku, Diba? Salamat po. Dahil dyan, mukhang nabuo po yung loob ko na tumakbo po. Tsaka nabigyan niyo ako ng lakas ng loob. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Hindi ka magsisising tumakbo ka. Lahat ng suporta, ibibigay ko sa iyo. Tsaka, Ma'am Gina, bukas na bukas bumalik ka dito para makuha mo yung Opo. ayuda na kailangan mo. Opo. Para na rin mapagamot mo yung apo mo, ha? Opo. Sige. Opo. Basta, huwag yung kalimutan yung sinabi ko sa'yo, ha? Opo. Sige Salamat po, Mayor. Wala nga naman. Sige, mag-ingat po kayo. Sige po, Salamat, una na Mayor. po kami. Oh, Mayor. Pinatawag na naman tayo. Mayor, ba't mo naman kami pinatawag ni Kapitana nagtatrabaho kami ngayon, namimigay ng ayuda. Yun na nga eh. Maganda ba araw nyo? Oo naman. Ako rin eh. Ang ganda ng araw ko. Kaya, eto. Siya nga pala. Ang daming nagre-reklamo sa inyong dalawa. Kapitana, Kagawad. Anong nangyayari sa barangay nyo? Bakit iba't ibang feedback na negative yung naririnig ko galing sa barangay nyo Ha? Ang naririnig yung mayor, pagkakaalam namin, maganda naman ang patakbo namin. Ito na nga. Maraming report na dumating sa akin. Oh, ano to? Maraming hindi nakatanggap ng ayuda. Saan ba galing yon? Sa kaban ng bayan? Oh, ngayon, nasaan na? Nasa mga bulsa nyo. Mayor, baka nasa bulsa ni Kapitana. Ha? Kasi ako, nagawa ko ng trabaho na maayos eh. Teka, ba't parang sinisisi mo sa akin lahat kung tutusin, naku, malaki din kickback nito, mayor pwede ba? Malaking kickback yung dalawa. Kayo, kahit pa magtulakan kayo dyan, kung sinong may kasalanan, nandito lahat ang ebidensya, hindi nakakatanggap yung kailangan tumanggap ng mga ayuda. Ano mangyayari ngayon, Mayor? Well, ano pa bang gagawin ko? Makukulong kayo. Ay, Mayor, paano tatakbo ka? Nakapag-file na kami ng candidacy ngayong darating na election, hindi mo kami pwede ipakulong. Huwag na kayong mag-expect na makakatakbo pa kayo ng pagiging kagawad at kapitana. Isa pa, huwag niyong asahan na may boboto pa sa inyo. Teka lang, hindi naman pwede yun. Yung lolo ko, yung mga magulang ko, ganda na yung ganda na yung naging trabaho namin. Hindi naman pwede tatanggalin mo lang kami ang basta-basta dahil lang sa mga nagre-reklamo na yan. Eh di ngayon, mapuputol na yan dahil sa mga pinagagawa nyo. Ang sasama ng ugali yung dalawa. Naghihirap na nga yung mga tao, mas lalo nyo pang pinapahirap. Mayor, huwag mo na kami kulong. Alis na lang kami. Ayoko na ng maraming usapan. Hindi na kayo tatakbo ng pagkagawad at kapitana sa susunod na darating na eleksyon. Umalis na kayo, hindi na kayo makakatakbo, nandiyan na yung mga pulis sa labas, kaya umalis na kayo. Mayor! Umalis na kayo! Pwede ba? Ako, padaanin mo nga ako. Ano, kakalad ka rin pa ba kayo? Alis na! O, Nay, ano pong balita? Nako, Kapitana, dumaan lang po ako dito para i-congratulate kayo. At napakaganda naman po ng mga sinasabi ng ating mamamayan tungkol sa inyo. Napakabait nyo naman po talaga kasi. Naku, wala po yun. Isa pa, pinangako ko naman sa sambayan na talagang gagampanan ko yung tungkulin ko bilang kapitan dito. At para maging matiwasay itong barangay natin. At saka, tandang-tanda ko po, kung di nyo ako sinama kay Mayor, hindi ako nabigyan ng pangkabuhayan. Yung negosyong tinulong nila. Sa ngayon po, medyo lumaki na. At totoo, ang katunayan po niyan, sa kabilang barangay po, nakapagtayo na rin ako ng panibagong kalenderya. Yun nga po, ibe-blessing, iniimbitahan ko po sana kayo. Kailan po ba yan? Sa linggo po, sa darating pong linggo. Tapos po, Kapitana, yung apo ko na tinulungan mo, birthday niya. Isasabay ko na po. Oh, sige po. Naku, congratulations din po pala sa inyo, ha? Naku, talaga pong utang na loob ko po yun sa inyo. Kapitana, antayin ko kayo doon. Huwag kayong Mag-alala. mawawala. Oo naman. Tsaka nakaka-proud ka po kahit sa edad mo niyan. Nagkaroon ka pa rin ng trabaho. Opo. Sige. Pupunta po ako. Makakaasa kayo. Sige po. Kapitana, Oh, parang nakakita naman ng mga multo yung mga to. Oo, galing kaming Kalakal. Walang tumatanggap sa aming trabaho ngayon. Kaya nga kahapon nakakakuha kami ng ayuda dito 'di ba? Ay, sa ganyan, hindi na kami magugulat sa inyo. Ang kinagugulat ko, bakit kayo nandito? Nakakuha na kayo ng ayuda kahapon. O yun nga, nakakuha na kami kahapon. Kaya nga kami bumalik dito kasi hihingi kami ulit. Wala na kaming pera, 'di ba? Kapitana,
kahit pala sila yung ex-kagawad at ex-kapitana, ganun pa din ang ugali nila, no? Mga kurakot pa din. Kaya nga na walang pagbabago. Anong kurakot? Eh, bakit? Alam naman namin yung mga style nyo. Nangungurakot din naman kayo. Kaya sige, nabigyan nyo na kami. Ito na rin din namin alam. Hindi po lahat ng kapitana na nakaposisyon pare-pareho na kagaya nyo. Ibahin nyo po si Kapitana Eden. Eh di sana, kung kurakot ako, matagal na akong tinanggal ng sambayanan. Eh wala. Maayos yung trabaho ko. Sus, huwag ka magsabi ng ganyan. Alam namin, malinis ka lang siguro magtrabaho, oh. Ano, binubulusan mo rin naman, di ba? Ibigay mo naman sa amin yung sobra. Huwag niyo kaming itulad sa inyo. Kung ako sa inyo, umalis na kayo. Kung gusto niyo makatanggap ulit ng ayuda. Kung hindi, edi ipagkakalat ko sa buong barangay na huwag kayong tulungan. Nakita nyo? Nakakatakot naman yun. Nakita nyo? Talagang bilog ang mundo, no? Hindi ano ng isip ko, hindi matanggap ng isip ko na eto na kayo ngayon. Samantalang ako yung dating humihingi nun sa inyo noon na nagkakandaiya akong paghingi ng tulong. Tapos kayo ngayon, ayan, mga pulube, walang trabaho. Eh, tulungan mo na lang din kami. Hindi madami kasi sinasabi. Yung anak ko din ngayon, nag-LBM, kailangan ko ng tulong. Kahit mamatay ang anak mo, wala rin akong pakialam. Yan rin ang sinabi mo sa akin nung panahon humihingi ako ng tulong sa'yo. Kahit manigas yan, wala akong pakialam. Kung kayo lang maaayos na nagpatakbo ng barangay natin, eh di sana, nasa posisyon pa rin kayo. Ayan lang ang dapat sa inyo, mawala sa pwesto. Sus, hindi ka rin naman pala, di rin naman kayo magbibigay. Dahil nyo man sinasabi. Halika na nga, halika Bakit na. pa kayo pumunta dito? Eh, mama, kala namin mga tatanga-tanga din kayo katulad ng iba na magbibigay. Tara na nga! O di ba sabi mo dati, matutuldukan tong malaking bunga nga. Pero ginamit ko para matayo tong barangay natin sa mahusay at mapayapang barangay. Eh kayo, ano, tinuldukan mo na ba yung mata mo? Oh, gamit Malaking na mata? gamit nga yung bubig mo eh. Gamit na gamit. Tara na, tara na! Pati ikaw, gamit na gamit din yung bunganga mo. Halika na nga, huwag mo nang patulan yan. Eh di wow!